Let's check the situation in Bogos City, Cebu. We have mobile journalist Evan Tarinque. Evan, kamusta na ang situation dyan? Diego, tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks na nararanasan namin dito sa may Bogo City. Pero kanina, binisita natin actually yung isang pamilya dito sa may Barangay La Paz, sa may Bogo, kung saan nga yung mag-ina, no, isang guro at isang kanyang one-year-old baby ang nakaburol ngayon sa kanilang bahay na nadamay doon nga sa nangyaring lindol. Kwento ng kanyang asawa no kanina natabunan daw yung kalahating katawan ng yung kalahati ng katawan ng kanyang asawa ng lupa na nangyaring landslide no. Supposedly kasi dapat mag-stay yung mag-ina na ito do sa bahay ng kanilang magulang manugang para samahan yung kanilang manugang kasi medyo malayo yung kanilang pinagtatrabahuan. Yung lalaki nagtatrabaho sa may San Remigio pa, around 30 minutes away from dito sa may Bogos City. And yun nga, nakita natin kanina, nakwento sa atin kanina, nakita pa niya yung kanyang asawa na natabunan pa nung lupa at medyo matagal daw yung nangyaring retrieval operations doon sa kanyang asawa at naitakbo pa nga daw sa isang ospital dito sa Bogos City. Pero yun nga lang, medyo 20 to 30 minutes away pa yung ospital mula dito sa ating kinakatayuan. Kaya naman pagdating doon sa kanilang sa ospital, dineklara na dead on arrival na yung kanyang asawa. And unfortunately, no, kanina hindi niya nga mapigilan yung kanyang mga luha habang kinakausap natin siya. Kinakwento niya na kahit papano daw, nakasama niya raw yung kanyang mag-ina kahit daw na sobrang bilis lang nung kanilang time together, pero hindi niya raw makakalimutan yung mga araw at yung mga masasayang alaala nila sa isa't isa. Diego? Oo, Evan, I understand that the authorities have officially ended their search, rescue, and retrieval operations there. I was wondering kung wala na ba talagang naghahanap ngayon ng mga kanilang nawawalang kaanak? Yes, Angela, no, according to sa official record, no, accounted naman na raw yung mga hinahanap no, wala naman daw wala naman ng data na kailangan pang hanapin yung mga tao. Pero kahapon doon sa ating tinatayuan sa may Bogos City meron pang nangyaring search and retrieval operation doon sa isang apartel na gumuho doon no. Pero after a few hours tinigil din naman niya nung pagdating ng gabi, wala na. Pero may mga naabutan pa tayong mga PCG and Coast Guard na nagpalipad pa ng drone kahit papano para silipin kung clear na ba, kasi isa dun sa kanilang determining factor kung bakit nila hinanap or sinearch pa itong lugar na ito is may mabahong amoy doon sa ilalim ng rubbles no. Kaya sinubukan nila pero unfortunately hindi nga nila nahukay ito, and yun na nga naging natigil na nga yung search and retrieval operation sa mga oras na to, Angela. Evan, kahit natigil yung mga search and retrieval operations, tuloy-tuloy pa ba ang mga frontline team na pag-clear ng mga debris sa mga gumuguhong mga structures? And also, are they ready in case na yung tuloy-tuloy na nga ang pag-ulan dahil sa Bagyong Paulo? Yes, Diego, kanina halos wala na nga tayong nakitang mga debris na nadaanan sa mga daan. Well, sa daan, no, kasi kadalasan ng since yesterday, no, pagdating natin dito sa may Cebu, talagang kapansin-pansin talaga yung mga nasirang mga tulay, mga nasirang daanan. Pero kanina habang nag-iikot tayo mula sa may daang bantayan, wala na halos na mga nakakalat. Ngayon, yung mga natitira na lang na debris yung mga bahay na gumuho, no, na hindi pa safe galawin dahil yun nga, no, medyo malalakas pa rin kasi talaga yung mga aftershocks na nararanasan namin dito sa may Cebu currently. Pero aside from that, no, Diego, kanina may mga operations naman na nangyayari, no, may mga food, may mga relief operations naman na nangyayari ngayon at ipinapamigay yung mga iba't ibang mga pagkain at iba pang mga basic needs ng mga residente dito sa Cebu, Diego. Yes, Evan, kailan magsisimula ang mga integrity check sa mga buildings, no, para if ever pwede nang unti-unti, no, at least mag-back to normal ang classes and other functions? Yes, Diego, no, supposedly 1 week before 1 week after actually nung naging lindol, yun daw kasi yung safe na timeline, no, pagkatapos nung lindol, dahil nga ina-expect nga nila yung mga aftershock sunod-sunod pa rin yung kanilang mararanasan. Kanina nga 5:30 AM no, naranasan natin yung isang
aftershocks, or actually lindol na nga siya kung tutuusin, no, kasi umabot siya sa 5.1 magnitude yung lakas, no. Kahit nandoon kami sa Daang Bantay, naramdaman at yung Mayanig pa epicenter rin. nung lindol nandoon sa may Bogo, naramdaman pa rin namin yung pag-uga at paggalaw ng lupa, Diego. Evan, yung mga libo-libong displaced families dyan ngayon sa area ninyo, ay sila ba ay tumutuloy pa rin o nakahiga pa rin sa kalye? Kamusta na yung sinabi ng Pangulo kahapon na magpapadala dyan ng malalaking tent, no? Parang gawing temporary shelter ng mga displaced families? Angela, karamihan pa rin ng mga residente dito, no, hindi lang sa Bugo, hindi lang sa may Medellin, at hindi lang sa may Daang Bantay, no, karamihan ng mga residente nasa labas pa rin sila ng bahay nagsistay, no, dahil nga isa pa rin doon sa kanilang iniisip is baka nga yung mga aftershocks na kasunod nung malakas na lindol, nung 6.1 na 6.9 na lindol, magdulot na mas malakas na aftershocks at talagang tuluyan na gumuho yung kanilang tinutuluyan, no. So yun yung kanilang main concern sa mga oras na to. And actually kahapon, sinilip natin yung ilang mga parke sa may Bugo. Talagang yung iba talagang mga pamilya mas pinili na doon sa may parke kung saan walang mga puno at walang mga bahay or matataas na mga gusali na nagstay, kasi yun nga yung kinakataka na baka guhuan sila kung sakali magkaroon pa ng malakas sa paglindol dito sa may Cebu. Angela? Oo, and bagaman marami nga mga volunteers dyan, mga non-profit organization na nagtutulong-tulong na makapagpadala ng kanilang mga relief packs, pati ang national government as well. I was wondering nga kung nakarating na ba doon sa mga nangangailangan talaga itong mga tubig, 'di ba, pagkain, medicine, kamusta din ang linya ng komunikasyon, linya ng kuryente diyan sa sa affected areas? Yes, Angela, no, kanina nung nag-iikot-ikot tayo, no, marami talaga actually marami pa rin yung mga residente na may mga hawak na placard na nanghihingi ng tulong gaya ng tubig at pagkain. No, marami pa rin tayong nakitang ganyan kanina, and yung isa nga nadaanan nating relief operations kanina talagang dinumog ng mga residente kasi yung iba kwento pa sa atin kailangan pa nila maglakad ng ilang kilometro makapunta lang doon sa mga distribution ng mga ayuda dahil hindi raw umaabot lalo na sa mga sitio-sitio yung relief operations, kaya wala daw silang choice kundi maglakad o magrenta man ng kahit anong vehicle makapunta lang at makakuha ng mga tubig, dahil isa nga yan dun sa talagang nire-request ng mga residente dito, yung maiinom na tubig, no, kasi sa mga oras na to maraming lugar pa rin dito sa may sa Bugo na wala pa rin access sa tubig at yung kuryente limited pa rin. Kundi kaya naman yung iba merong mga generators na ginagamit, no, kaya yung iba naki-charge na lang doon sa mga gasoline generators para kahit papaano makausap nila at makapag-update sila doon sa kanilang mga mahal sa buhay na hindi dito nakatira sa Cebu. Angela? You mentioned the access to water, Evan, no? Kamusta naman yung mga kababayan natin na wala bang access sa sanitation and showers? Kasi alam naman natin, pag walang access sa proper sanitation, ang kababayan natin, that could lead to a lot of sickness. Tama ka dyan, Diego, no? Pero so far kanina, nung mga nakausap natin, yung iba nakikiligo doon sa may mga poso, no? Nag-iigib sila ng tubig doon sa mga poso para may magamit sila panligo, panghugas ng pinggan, at kung ano-ano pa yung mga kanilang water needs. Pero unfortunately, no, yung ibang mga deep wells daw dito naubos na rin yung kanilang mga tubig. Kaya isa rin yan doon sa nagiging challenge nila ngayon na ano daw mangyayari sa kanila once na maubos na yung mga stock nila, yung mga reservoir nila ng tubig doon sa kanilang mga deep wells. Dahil syempre, kadalasan kasi ng mga nakausap nating pamilya dito, nasa 5, 6 yung individuals sa isang pamilya. So marami-rami yung mga naghahati-hati sa mga tubig na ito, Diego. Alam mo, Evan, based sa mga naririnig ko sa pag-report mo, parang ang survival na nangyayari dyan is based on kanya-kanyang kayod ng mga pamilya. Ano bang tugon ng local government with all these things that we've been talking about? Kasi wala silang sanitation trucks man lang or portalets na pinapadala? Yes, Diego, kanina, actually simula kahapon, no, may mga nakita tayo mga portalets na i-deliver sa iba't ibang mga locations dito sa may Bugo, Cebu, no? Pero unfortunately kasi, itong mga sanitation na to kasi, yung mga tao, pwede pa rin naman nila technically gamitin
yung mga sanitation comfort rooms, yung mga CR sa kanilang mga bahay. Hindi lang talaga nila pinipili yung magstay sa loob mismo ng bahay. Pero aside from that, Diego, no, may mga relief operations din na binibigay itong local government, no. And yung sa may Tabogo nga na ating pinuntahan kahapon, kahit papaano 16% nung kanilang electricity naibalik na. Pero yung water situation nila medyo matagal pa raw dahil na damage nga yung mga water lines dahil dun sa nangyaring 6.9 na lindol, Diego. I remember kasi when we were talking to Mayor Martinez yesterday ng San Remigio, ang malaking problema daw talaga dyan, kaya hindi naaabot yung tulong sa mga malalayong lugar pa na nangangailangan, is yung malalaking tipak no, ng lupa dyan ay nakabungkal. So hindi daw makadaan yung mga dapat dumaan doon para madala yung kanilang mga tulong dito sa mga barangay natin. So, Evan, can you describe to us, 'di ba, yung mga kalsada na nadaanan mo ngayon na naapektuhan nga nitong lindol? Actually, Angela, grabe yung mga nadaanan naming mga kalsada mo. Talagang we can explain it na pag ito yung sahig, ito rin yung kabilang sahig, 'di ba? Usually magkadikit 'yan. Oo. May kita natin nakaangat na silang ganyan. So basically, it's 6 to 7 inches na nakataas yung lupa from the original na flat surface, no. Kaya naman nahihirapan talaga yung mga four wheels na mga sasakyan, no. Plus yung ibang mga bridges din na ating tinawid kahapon, talagang nakita natin nagkaroon ng gap, no, dun sa mga tulay, no, nagkaroon ng 5-6 inches gap. Kaya naman dahan-dahan talaga kahit na yung mga motorsiklo, no, dahil onting mali lang, baka pwede silang ma-stuck at mahulog doon sa maliit na gap na yon at mahirapan silang iakyat yung kanilang mga motorsiklo. Kaya naman medyo naging challenge talaga yung pag-iikot ng mga sasakyan dito sa may Cebu, at yun yung kaya currently marami pa rin yung nahihirapan i-access yung iba't ibang mga lugar dahil nga dun sa mga situation sa daanan. Pero kanina medyo nakita natin, medyo clear naman na yung ilang mga daanan, kaya kailangan lang konting caution at talagang alert yung driver kasi yung iba nagugulat na lang, mayroong palang uka doon sa sahig at sa may daanan, kaya naman nabibigla at napapapreno yung ilang mga motorista, Angela. Yeah, Evan, yung binanggit mo, no, yung mga streets, I've seen yung pictures and videos na pinapadala nyo, no, yung mga parang nagsalubong yung dalawang kalye tapos umangat parang tent, no. Ang sabi ng I heard in one report was that several MMDA personnel were sent there to address or help them address these issues. Gagawan daw nila ng parang takip that will form parang a mini bridge para makaangat yung mga at least four-wheel cars. May nakita ka naman bang ganyan, Evan? Angelo, so far sa mga oras na to, wala pa tayong nadaanan na update sa mga daanan. Pero kahapon yung mga daanan papunta sa may Medellin, sa may San Remedios, nakita naman natin kahit papaano natabunan ng lupa. So medyo naging flat yung surface, no, medyo naayos ng konti at naging passable na doon sa mga four wheels na sasakyan, no, kasi talagang challenge diyan yung pag-angat. May mga nakita pa nga tayong mga videos yung isang sasakyan talagang naipit, hindi na nakadaan doon sa mga kalsada na to, Diego. So Evan, based on yung mga nakikita mo on the ground, would you say that up to this point, not all roads are passable? Diego, sa mga oras na to, passable naman yung mga daanan, pero kailangan pa rin basically all roads are possible except may mga roads na hindi possible for four wheels, no? For light Kasi vehicles, in nakakadaan. other words. For light vehicles. Yes. Tama ka dyan, Diego, Okay. light vehicles. Pero yung mga motorsiklo, nakakadaan sila basically doon sa mga roads na ito. Pero yung mga sasakyan, four wheels, karamihan, they will have a challenge dahil nga doon sa mga nangyari doon sa mga daanan dito, Diego. I understand, suspendito pa rin ang klase ngayon dyan. Pati ang mga pasok sa trabaho. I was wondering kung may nakausap ka na ba na local government official dyan para matanong natin kung how are they addressing yung ito patuloy nga na suspension ng klase, dahil alam naman natin yung nangyari sa mga mag-aaral dyan, maging sa mga teachers, yung lack of learning spaces. Yes, tama ka dyan, Angela. No? Yan yung naging challenge ngayon dahil medyo matagal pa yung mga pagbabalik
ng mga estudyante dito. Unfortunately kasi nung sa mga inikot nating mga eskwelahan kahapon, talagang kapansin-pansin talaga yung damages dun sa mga schools, no, yung mga bubong bumagsak dun sa sahig, may mga pader ng mga classroom na nabitak, nasira. So yun yung magiging challenge ngayon ng local government kung paano nila ayusin, kung paano nila itutuloy yung pag-aaral ng mga estudyante dahil unang-una magkakailangan nila maghanap ng space, ng location kung saan pwede sila mag-conduct ng kanilang learning duties, no? So yan yung magiging challenge ngayon sa local government dahil karamihan ng mga eskwelahan na ating napuntahan, it's either bumagsak yung bubong, may bitak yung mga pader, o kaya talaga tuluyan ng gumuho yung isang building sa mga eskwelahan na ito, Angela. Okay, and also baka meron ka ng estimated reported damages both for infrastructure and agricultural dyan sa Cebu? Angela, so far ang estimated damages is umakyat na ng 3 billion pesos, no? Kasi yung unang estimate ng DPWH around 2 million pesos pa lang yesterday, no? Ngayon umakyat na to sa 3 billion. So talagang check pa kasi, continuous kasi yung pag-assess ng mga local government, DPWH dun sa mga nasirang structures, no? Kaya possibly na pwede pang tumaas yung bilang na ito sa ngayon, Angela. Hanggang ngayon ba nandiyan pa sila Presidente at si Vice President? Although magkahiwalay naman sila. Angela, kahapon umalis na nga, dumating nga dito si President Bongbong Marcos, no, para silipin nga yung sitwasyon dun sa may Bogo, no, at nag-ikot nga siya dun sa iba't ibang mga lugar doon. Pero kahapon umalis na rin siya. Kahapon kasama na rin, pati na rin si Vice President Sara Duterte, no, na binisita actually yung ilang mga namatayan dito sa may Bogo, no. So kahapon umalis na rin sila. At yun nga, natapos na yung kanilang pagbisita at yung kanilang pag-check ng sitwasyon dito sa lugar. Last question on my part, Evan, since tapos na ang search and retrieval operations officially, no, ano ang final casualty count? Diego, sa mga oras na to, we're still asking, no, we're still waiting for the update kung gaano karami yung final count. Pero as of yesterday, umabot sa more than 70 kasi yung casualties at more than 290 yung injuries na naitala, no. So yun yung last update sa atin kahapon ng damages dito. No, so we'll see kung sana yan na nga kasi marami pang actually yung mga hospital dito, no, na napuntahan natin. Karamihan kasi ng mga pumunta doon nasa labas nung kanilang ng hospital nagsistay, no, dahil kakwento ng isang nurse sa atin meron ding damage daw yung kanilang ER at natatakot daw sila gamitin yung kanilang hospital facilities kung sakali man magkaroon ng mga aftershocks pa, Angela. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa ating mobile journalist, Evan Tarinque.